Kasunod naman ang banta ng Vice Presidente, agad na nagbibit ng seguridad ang Presidential Security Command sa Malacanang, habang binoble ang bilang ng mga pulis na nagbabantay sa kamera. Nakikita niyo na po kung pwede sa mga yung engagement kay President Trump. Didouble natin yung security ng President dahil sa activities niya, mas pinag natin mas pinating natin yung security. Ang kontrol sa pagsuot ng bulletproof vest ang Pangulo o gumamit ng bulletproof audio pag ginagawa. Huling nagsabihin si AFP Chief General Romeo Bronner Jr. sa mga sundalo na manatiling tapat sa konstitusyon sa gitna ng tumitinding sagupaan sa politika. In the past days, we have seen a myriad of events that transpired in our country. And this has shaken the political environment of our country. As soldiers, we should not be shaken by this. Hindi dapat tayo maapektuhan ng masama dahil dito. Sinabi ko natin that we vow to defend the Constitution of the Philippines. That means that we have to follow the chain of command. So sinabi natin, we are loyal to our country, we are loyal to our flag, we are loyal to our organization, and we are loyal to the Constitution. Kabayan ilang beses lang humarap sa online at maging sa aktwal na media si Vice President Sara Duterte simula pa noong weekend para linawin na ipapapatay niya lamang sina Pangulo Marcos kung magtagumpay ang mga bansa umano sa kanyang buhay. Ngunit itinanggi ng NBI na nakatanggap sila ng mga intelligence information na mayroon ng banta laban sa buhay ng pangalawang Pangulo. Samantala sinabi naman ng DOJ na ang Ombudsman ang dapat magdesisyon kung dapat bang suspindihin ang pangalawang Pangulo habang patuloy na gumugulong ang mga criminal at administrative investigations laban sa kanya. Kabayan. Katrina, nararamdaman na ba ninyo kayo mga media man na mahigpit ang seguridad ngayon ng Pangulo habang kayo nandyan sa Malacanang at nag-cover sa Pangulo? Kabayan, kaninang umaga ay nakita natin na isa-isa nang ini-inspeksyon ng masinsin yung mga sasakyan na pumapasok dito sa new executive building kung saan nag-opisina ang Presidential Communications Office. Ngunit samantala dahil hindi pa natin personal na nakikita si Pangulong Ferdinand Marcos ngayong araw, kaya hindi pa natin maestima kung dumoble pa o dumible yung bilang ng mga security ng mga Presidential Security Command officials na nakabantay at nakapaligid sa kanya. Kabayan. Okay, maraming salamat Katrina Domingo. Pumanang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging banta ni Vice President Sara Duterte. Dapat lang pumalag, sobrang bait mo naman BBM. Kaya inabuso, binastos ka na Sara dahil hindi mo pinapatulan Ang mga kriminal na ako. Maliban dito, pinatipos niya at hanggang pagpigil ni Duterte. Vice President ka kung ano-anong pinagsasabi mo. Ang katotohanan. Dapat lang palagan. Hindi niya mahayang makatak ang bansa sa maraming politika. Narito naging buong pahayag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakabahala ang mga pahayag na rinig natin itong mga nakarang araw. Nandiyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng ipapatay ng ilang sa atin. Paano pa kaya ang mga pagkaraniwan na mamamayan? Ang kanyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay ating Dapat ganyan bigyan ng aral. Ako bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may tungkulin na tutuklin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan.
Hindi na sana hahantong sa ganitong drama kung sasagutin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi ahad na lang. Imbis na diretsahang sagot, nililit pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matulungan na itong mga pangyayaring ito Itong kwentong si Cherry ang kanya. magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusil pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabalikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Galang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamok ang bagong Pilipinas. Samantala, iginiit si Vice President Sara Duterte na maliciously taken out of logical context o hindi tama ang pagkakaunawa sa kanyang mga pahayag tungkol sa bansang karapatan. Tinatawag ito nila unang ginang Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez sa isang open letter bilang tugon sa pahayag ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na isang national security concern ang kanyang mga sinabi. Humingi si Duterte ng patunay na nagtulong ang National Security Council o NSC para tukuyin ito. Dagdag ng pangalawang Pangulo, ang pambansang seguridad ay tungkol sa proteksyon ng ang detention ng kanyang chief of staff, si Attorney Zulaika Lopez. Si House Deputy Minority Leader Franz Castro ang naggusto nito na sinang-ayunan ng komite. Nakita naman natin sa history nung kanyang evasive attitude, behavior, at ito kinreate niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya na hindi naman siya hinaras or hindi naman siya na-march yung kanyang yung room ay kasama na po yan. Tinatawan ng consent ng Komite de Lopez noong Miyerkules dahil sa umano'y undue interference matapos sumulat sa Commission on Audit para hilingin panatilihing confidential o sikreto ang laman ng audit report sa DepEd at OBC Confidential Fund na hiningi noon ng komite sa Kamara. Sinabi ni Lopez na isolated incident ang pagpaparesign kay dating Education Undersecretary Gloria Mercado, pero kalaunan ay inaniyang may iba pang opisyal na pinagsudiw. Pero sabi ni Duterte, ang dapat tanungin ng mga kongresista ay ang appointing authority na tumanggap ng pagtititiw ng naturang mga opisyal. You need to reconsider that extension of your detention. It was illegal in the first place. You ask the President why he accepted the resignation. Do not ask due process. Wala pa pong nagtatanong about that, Madam Vice President. Sir, sir, dinetain nyo na yung tao for due process. I'm sorry, sir. Tinanong ko sa kanila, sino ang appointing authority? Uses ng asset. Anong sagot mo? Secretary. Hindi mo alam. Hindi pa po Hindi mo. Nakita kita sumagot. Camera.
sumagot. Sinabi mo sa Mr. Chairman, motion to adjourn. 1 minute session, Speaker Belice. Kung galing ng mga kongresista kay Duterte sa Korte Suprema questionin ang desisyon ng komite. I will go support. Pero araw-araw, you are depriving a person of her liberty. Nauwi naman sa taasan ng boses ang pagkwestiyon ng mga kaalyado ni Duterte sa desisyon ng komite kaugnay kay Lopez. I am raising a constitutional issue before this committee, Mr. Chair. We cannot arrogate upon ourselves the principal mandate reposed to the COA. That is true. But that is Mr. Chair, I direct this question to you. I am not yet finished my manifestation of answer the query of the Honorable Marco Preta. Mr. Chairman, I have heard the right. Sa sulat na ipinadala ni Lopez sa committee chair, hiniling niyang ma-excuse sa pagdinig ngayong araw dahil nasa Veterans Memorial Medical Center pa siya matapos ma-diagnose na may acute stress disorder. Pero punto ni House Veteran Speaker David Suarez, I just find it a little bit odd, Mr. Chair, na hindi binanggit dito na dahil sa kanyang kondisyon, hindi siya makakarating. kinwestiyon din ni Duterte ang proseso ng pagtatanong ng isang kongresista sa dating Special Disbursement Officer ng DepEd noong ang isip pa ang kalihim nito. Mr. Chair, wala kaming kakampi dito, walang maka-point of order para sa amin. How can you ask a resource person without giving him copy? Why is it that the Vice President is batting? Yes, ma'am, no? Hindi po dapat gano'n. Pero dapat Walang gano'n. maka-point of order. Habang nakapagpili ang hearing, pinuntahan ni Duterte ang mga kongresista para igiit ang kanyang punto. Kalaunan ay ipinakita rin ang kopya ng mga kinukwestiyong liquidation report para sa confidential expenses ng DepEd noong 2023. Sinabi ni dating DepEd SPO Edward Fajarda na matapos i-withdraw ang confidential funds, ibinibigay niya ang pera sa isang security officer na si Colonel Dennis Nolasco, bagay na may pahinsulot kung ano ng gipe. Tulad ni Fajarda, humarap din sa unang pagkakataon ng katupang opisyal ng OVP na nauna ng pinansemp ng komite. Samantala nagsalita na si House Speaker Martin Romualdez sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte nitong weekend. Naan niya ay layo ng ilingit ang issue mula sa kanyang confidential expenses. Why these baseless accusations? The answer is simple. To divert attention from the mounting evidence of fund misuse under her leadership at the Office of the Vice President and Department of Education. Wala kang tinatago, bakit hindi sagutin ang mga tanong. Karapatan ng taong bayan na malaman ang katotohanan. Nababahala rin si Romualdez ang sinabi ni Duterte na nakipag-usap siya sa isang headstand para ipapatay ang presidente, first lady, at ang House Speaker kapag nagtagumpay ang umano'y planong pagpapatay sa kanya. Hindi na to biro. Hindi na to normal na panalitan. Isa itong direktang banta sa ating demokrasya, sa ating pamahalaan, at sa seguridad ng bayan. Gate pa ng House Speaker, walang basehan ang mga alegasyon kaugnay ng umano'y planong tirahin ng BP dahil sa umano'y Oh, 2020 ganda gabi. ambition ni Romualdez. P7A, Adalia. Picture taking naman matapos ang Yes. pagpapati ni Speaker, isang magkakasama Mayroon pero natanggal sa Deputy Speaker wasing, karwas. Malambot kasi yung sticker nila dyan. na si Representative Gloria Oo, natanggal pagka inanuhan, isprehan. Sabi pa ni Romualdez, ang paglabas sa mga patakan at seguridad sa Kamara ay kawalan ng galang sa taong bayan na naghalal sa mga representante na narito sa House of Representatives. Inihain din kanina ang House Resolution 2092 na naghahayag ng suporta ng House of Representatives sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr. at ni House Speaker Martin Romualdez sa gitna ng mga bantang binitawan ni Vice President Duterte. Karen? Bigyan matanong lang kita, ang ordinaryong mamamayan kapag tinawag ng mababang kapulungan o ng Senado, hindi makatakas ha, ang ordinaryong Pilipino. Ano ang plano ngayon kay Atty. Lopez? Siya ba ay babalik? Kailangan ba niyang sagutin ang ilan pang mga tanong, Vivian? Oo, Karen, depende pa yan sa magiging resulta ng mga tests na isinasagawa dito kay Attorney Zulay Calopez. Minaasay pa ng komite yung mga
Patrol, mga nasunugan sa Isla Puting Bato sa Tondo, Maynila, siksikan sa evacuation center, ilang residente sa bangketa na nagtayo ng tumol. At hello, love again, stars Catherine Bernardo at Alden Richards, tinubog sa Toronto, Canada. Napapaga mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol. TV Patrol, sa bayang napapanood at napapakinggan sa teleradyo serbisyo at radyo sa Istreta. Vice ganda and my mic from Max Savers Tulis Busog Meal. Nang gumastos ng sobra-sobra pa. 99 pesos na lang, tulis busog ka na. Ang mga busugera. Aray sa ilarang. Extra busog at crispy chicken fillet meal at crispy chicken fillet alaking meal fillet. Extra rice na. 99 pesos lang in all stores. Max Savers Tulis Busog Meal. 99 pesos na lang. Ang mga busugera. Max Savers Tulis Busog Meals. 99 pesos na lang. All stores nationwide. Ang oras sa buong Pilipinas, 6:56 ng gabi. Tanggap po tayo ng mga pag-uulat mula sa ating kaserbisyo reporter. May update tayo sa nagaganap na pagdinig sa Kamara ukol sa umunoy maling paggasta ng Office of the Vice President sa kanyang confidential funds. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa Kamara si Pamela Vasquez. Pam? I mean, excuse us. But on hospital na naman. Ano pa ang result na nalagitnaan ng pagkatalong mga COVID-19 sa house? COVID-19, positivity ang nota na walaan niya sa listas kilala na COVID-19 at very bigyan. Doon sa mga ito ang mga nakikiluwa sa daan-daan So, ayan ang maaari ng Vice President Sara Duterte na sa ating kapatid. Usap sa mga nagpunta na kanina ay kaparesin na rin inahit mga sesyon kung saan nakasalat naman ngayon ay pinagpuan at anong portfolio sa Okdang Nabu. Kaserviso mo sa Kamara, madalaman para sa Generalyo Serviso at Takso sa Istreta. Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, malawak ang balasahan sa matataas na opisyal ng Philippine National Police asahan sa mga susunod na araw. Nagbabalita at nagseserbisyo naman mula sa Campo Crame, si Marlene Padietos. Marlene? Inaasahan ang pagkakaroon ng malawakang balasahan sa hanay ng matataas na opisyal ng pambansang pulisya sa buong bansa sa mga susunod na araw. Ito ang inihayag ni PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, matapos ang sunod-sunod na pagre-retiro ng ilang senior officers ng PNP na nag-iwan naman ng mga bakanteng posisyon sa hanay ng pulisya. Ayon kay Fajardo, kabilang sa mga saklaw ng resulta na ito ay sinang dating NCRPO Chief Police Major General Sid Hernia na dinalaga bilang OIC Commander ng Area Police Command Southern Luzon, kapalit ni Lieutenant General Janelle Escomo. Habang itinalaga naman bilang OIC Commander ng Area Police Command Northern Luzon, si Police Major General Ronnie Carriaga. Habang hinihintay ang final na desisyon sa kanilang mga status sa ugnay naman sa issue na ikinasagwain sa isang munong scam hub sa Ermita, Maynila. Dahil dito, nanatiling bakat ng ilang key positions ng PNP, kabilang na ang mga directorial position ng PNP ACG at ng Police Regional Office 7. Aniya, bahagi ito ng hakbang ng pambansang pulisya para sa pag-asaayos ng mga nabakanteng posisyon sa organisasyon upang panatilihin ang kalidad ng serbisyo ng kapulisan sa publiko. Kaserbisyo mo sa Campo Crame, Marlene Padiernos, para sa Radyo Serbisyo at sa Radyo sa Istreta. Maraming salamat, Marlene Padiernos. Manatiling nakatutok sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istreta. Ako naman si Amy S. Pareha. Kaserbisyo, live report. TV Patrol, sa bayang napapanood at napapakinggan sa teleradyo serbisyo at radyo sa Istreta. Tas mingming ah. Yun ka! Maging malubong sa pamimili ngayong darating na Pasko.